madaling makalimutan. Pero meron ding kahit anong pilit mong limutin o kalimutan, sila mismo ang magbabalik para ipaalala na nagkita na kayo. Ako si Noel. Night shift akong nagtitinda ng pare sa Espanya, dito sa Maynila. Sa loob ng 6 na taon, isang gabi lang ang hindi ko kayang ikwento na walang panginginig. At nagsimula ang lahat sa isang lalaking nagsabing matagal na raw kaming magkakilala. 11:00 na ng gabi nun, malakas ang ulan, kaya iilan lang ang bumibili. May 2 grab rider, isang taxi driver at isang security guard. Lahat sila regular kong customer. Habang nagbibilang ako ng sukle, may umupo sa pinakadulong mesa. Hindi ko narinig ang paglapit niya. Hindi ko rin narinig ang paghihilan ng upuan. Pagtingin ko, nakaupo na lang siya ron. Tahimik at nakatungo. Lumapit ako. "Boss, anong order?" Hindi siya agad sumagot. May 5 segundo siyang nakatingin lang sa menu namin. Pagkatapos ay ngumiti. Pareho pa rin. Napangiti rin ako. "Boss, unang beses pa lang kita nakikita dito." Umiling siya. "Hindi. Pangatlong beses na." Bigla akong natahimik. Akala ko binibiro lang ako kaya tinanong ko siya, "Saan ba tayo nagkita?" Hindi siya sumagot. Sa halip, itinuro niya ang maliit na gasgas sa kaliwang kamay ko. "Nagkaroon ka niyan noong nahulog ang kaldero." Napatigil ako. Tama siya. Pero 2 tao lang ang nakakita nun. Ako at ang asawa ko. Hindi ko siya kailanman nakita sa paresan. Habang iniisip ko ang sinabi niya, dumating ang isang suki. Si Manong Tony, taxi driver. "Boss, as usual." Tumango ako. Pagharap ko ulit sa misteryosong lalaki, nakaupo pa rin siya. Pero nang lapitan siya ni Mang Tony para makiupo, bigla siyang napahinto. "Pre, kanino ka nagsasalita?" Tinuro ko yung lalaki. Tahimik lang si Mang Tony. Pagkatapos ay sabi niya, "Wala naman tao dyan." Napatingin ulit ako sa lamesa. Naroon pa rin siya. Malinaw. Nakatingin sa akin. Pero nang lingunin ko si Mang Tony, nakatitig pa rin siya sa bakanting upuan. "Boss," mahina niyang sabi, "huwag kang nagbibiro." Hindi ako makapagsalita dahil sa harap ko may taong nakaupo. Pero sa paningin ng iba, walang laman yung upuan. Mabilis kong nilapag ang isang mangkok ng pare sa mesa. "Eto na, boss." Hindi pa rin siya nagsasalita. Hinawakan niya ang kutsara, sinandok ang sabaw, at uminom. Kitang-kita ako. Pero nang bumalik si Mang Tony, dala ang soft drinks, nagtaka siya. "Para kanino yung mangkok?" sabi niya. "Dito sa customer." Sagot ko. Tumingin lang siya sa akin. Pagkatapos ay sabi niya, "Boss, wala pang nababawas sa mangkok." Kinabahan ako. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Yung sarili kong mata o si Mang Tony. Dahan-dahan kong hinawakan ng mangkok. Mainit pa. May bakas pa ng mantika sa gilid. Parang may kumain talaga. Pero nang itaas ko ang tingin, wala na yung lalaki. Hindi siya tumayo. Hindi siya naglakad. Wala akong narinig na yabag. Bigla na lang, bakante na yung upuan. May naiwan siyang 500 piso. Lumang serye ito ng pera. May nakasulat sa likod gamit ang ballpen. "Hanggang bukas ulit, Noel." Hindi ko agad hinawakan ang 500 piso. 3 beses ko muna itong tinignan. Lumang serye talaga. Lukot. May sulat talaga siya sa likod. "Hanggang bukas ulit, Noel." Hindi ko pa yun nakita sa buong buhay ko.
Sigurado akong hindi ko yan sinulat. Napansin ni Mang Tony ang mukha ko. Anong problema? Hindi ko muna sinabi ang tungkol sa sulat. May mas gusto akong malaman. Tony, nakita mo ba talaga na walang tao dito? Tumango siya. Oo, wala Noel. Mag-isa ka lang kanina. Hindi na ako mapakali. Binuksan ko ang kaha. Baka may CCTV receipt o anumang makakatulong habang naghahanap ako. Biglang may nagsalita. Boss, bayad. Napatingala ako. Isang estudyanteng lalaki. Nagbayad ng 200. Kinuha lang yung sukli at umalis. Normal lang. Pero ilang segundo matapos siyang makaalis, bumalik si Mang Tony. May kausap ka na naman? Nagtaka ako. Mang Tony, yung estudyante. Animoy nanigas si Mang Tony. Anong estudyante? Mabilis akong lumabas ng pwesto. Sinilip ko yung kalsada. Walang estudyanteng naglalakad. Tahimik ang bangketa. Maging ang guard sa katabing convenience store ay napatingin lang sa akin. Ay, nahanap ka, boss? Sabi niya. Yung estudyanteng kakabili lang. Umiling yung guard. Simula pa kanina, ikaw lang ang nasa labas. Bigla akong kinabahan. 2 tao na ang nagsasabing mag-isa lang ako. Pinilit kong kumalma. Baka pagod lang ako. 3 sunod-sunod pa naman na gabi na sobrang puyat ako kulang sa tulog. Habang isinasara ko ang kaldero, may tumigil na puting van sa harap ng parasan. Bumaba yung isang lalaki. Mga 50 anyos tingin ko. Naka-office uniform. Lumapit siya at ngumiti. Boss, nabutan din kita. Hindi ko siya kilala. Pero ang sumunod niyang sinabi, ang nagpabigat sa dibdib ko. Dito ka pa rin nakapwesto. Nagkita na ba tayo? Tanong ko. Tumango siya. Oo, nung hindi mo pa hawak ang kariton. Napaisip ako. Imposible. Ako ang unang nagtinda rito. Matapos kong bilhin ng kariton, 5 taon na ang nakakalipas. Wala pang ibang humawak nito. O yun yung akala ko. Ngumiti lang yung lalaki. Tanungin mo yung pinagbilhan mo. Pagtapos, ay nilapag niya yung bayad. Eksaktong 500 piso. Lumang 500 piso rin. Mabilis kong sinuklian ng lalaki. Pag angat ko ng tingin, wala na siya. Hindi sumakay. Wala na lang. Napalingon ako sa puting van. Nandun pa rin. Pero walang tao sa driver's seat. Lumapit si Mang Tony. Kanino mo binigay yung sukli? Hindi ako agad nakasagot. Doon sa lalaking... Tumigil ako. Bakante yung bangketa. Walang bakas ng sino man. Hindi na ako mapakali. Kinuha ko yung cellphone ko. Tinawagan ko yung dating may-ari ng kariton at mabuti na lang nakasave pa yung number niya sa akin. 2 ring lang, sumagot siya. Hello? Kuya, may tatanong lang sana ako. May nagtinda ng barito bago ako. Tahimik lang siya. Mahabang katahimikan. Pagkatapos, mahina niyang sabi, bakit mo natanong? Di ko agad sinagot. Siya na mismo ang nagsalita. Isara mo na ang kariton, ngayon din. At huwag mong kakausapin ang sino mang magsasabing kilala ka niya. Bigla akong kinalabutan. Dahil huminga siya ng malalim. Pare-parehas lang yung mga sinasabi ng mga nagtinda na dyan. Bago sila mawala. Hindi pa ako nakakapagtanong. Nagsalita ang isang boses sa likod ko. Mahina, kalmado at pamilyar. Noel, pang-4 na gabi na natin itong pag-uusap. Unti-unti akong napalingon. Nakatayo na naman siya. Ang unang lalaking nakausap ko. Ngumiti siya. Ngayon, baka maalala mo na ako. Unti-unti akong napalingon. Nakatayo na nga siya. Parehong itim na jacket, parehong mahinang ngiti. Parang wala siyang balak umorder.
Nakatingin lang siya sa akin. Anong gusto mo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, tinuro niya yung maliit kong notebook. Yun yung ginagamit ko para isulat yung mga utang ng supi ko. Mahina niyang sabi, buksan mo sa huling pahina. Binuksan ko yung notebook. Halos malaglag ito sa kamay ko. May isang pangalan doon. Adrian, bayad na. Sa ilalim nito, may isa pang pangalan. Noel, huwag kalimutan, July 18. Hindi ko sulat yon pero kamukhang kamukha ng sulat kamay ko. Tinawag ko si Mang Tony. Tony, tignan mo nga to. Paglapit niya, napakunot na ko siya. Blanko naman yung pahina. Hindi na ako mapakali. Kinuha ko yung cellphone ko at kinuhanan ng litrato yung notebook. Pagtingin ko sa picture, wala rin nakasulat. Blanko. Pero sa totoong notebook, naroon pa rin yung dalawang pangalan. Bigla akong napaisip, sino si Adrian? Bago pa akong makaisip ng sagot, nagsalita yung lalaki. Siya ang nauna sa'yo. Nauna saan? Tanong ko. Tumahimik lang muna siya. Pagkatapos ay tinuro niya yung kariton. Si Adrian ang nagtinda rito bago ka. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Napatigil ako. Naalala ko yung dating may-ari. Sinabi niyang, ako ang unang gagamit ng kariton matapos niyang itong benta. Kung ganun, bakit may pangalan ng ibang vendor? At bakit hindi niya yun binanggit? Biglang may humintong patrol car sa tapat. 2 pulis ang bumaba. Lumapit sila sa akin. Sir, may re-report lang po kami. Nakita raw kayong may kausap. Napatingin ako sa lalaking nakaitim. Nakatayo pa rin siya sa tabi ng mesa. Itong kasama ko. Sabay kong tinuro. Nagkatinginan ng 2 pulis. Isa sa kanila ang nagsabi, Sir, mag-isa lang po kayo. Bago umalis ang mga pulis, may inilabas ang isa sa kanila sa sasakyan. Isang lumang folder. May ipapakita lang sana kami. Binuksan niya ito. Mga larawan ng iba't ibang nawawalang tao. Pagbaliktad niya sa huling pahina, biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Nandun yung litrato ng lalaking nakaitim. Sa ibaba nito, nakasulat, Missing Person, Missing Since 2007. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti lang siya. Umalis na yung mga pulis. Tahimik na naman yung kalsada. Lumapit sa akin yung lalaki. Sa unang pagkakataon, narinig kong nanginginig yung boses niya. Di ako yung dapat mong katakutan. Ang dapat mong katakutan ay yung taong nagbenta ng kariton. Nagtaka ako. Bakit? Tumingin siya sa relo ko. 12:00 na eksakto. Pagkatapos ay sinabi niya, dahil bukas, may bibilin na naman nito. Kinabukasan, hindi na ako bumalik sa pwesto. Binalikan ko yung dating may-ari ng kariton. Sarado na yung bahay. May kapitbahay na lumabas. Tinanong ko kung saan siya lumipat. Ang sabi niya, anak, 5 taon nang patay yung taong hinahanap mo. Parang huminto yung mundo ko. Imposible. Sa kanya ko binili yung kariton. Umiling yung matanda. Walang bumili ng kariton. Isang umaga, bigla na lang itong nawala sa garahe niya. Hanggang ngayon, hindi na ako muling nagtinda ng pares. Pero sa tuwing umuulan, bandang 12:00 ng gabi, may mga rider na nagsasabing may parisan pa rin daw sa dating pwesto ko. Parehong kariton, parehong ilaw, parehong menu, at isang vendor. Pero kamukha ko. Paglalapit daw sila para umorder, ngingiti lang to at sasabihin, pareho pa rin? At kapag sumagot ka ng oo, may mga nagsasabing hindi ka na makakaalis. Isang kwento ng isang admitting staff sa isang private hospital sa Pasay. Base ito
sa totoong pangyayari. May mga trabahong hindi mo inakalang may kasamang kababalaghan. Isa na rito, ang pagiging admitting staff sa isang pribadong ospital sa Pasay. Ang trabaho namin ay simple lang sa paningin ng iba. Kami ay tumatanggap ng mga pasyenteng kailangan ma-admit sa ospital. Kami yung nag-aasikaso sa mga bakanting kwarto. Nag-a-update ng status ng bawat pasyente at kung puno ang ospital, kami rin ang napipilitang magsabi ng pinakamahirap na linyang ayaw marinig ng mga kamag-anak. Pasensya na po, wala na po talaga kaming bakanting kwarto. Ako si Leon, 3 taon na akong admitting staff. Sanay na ako sa iyakan ng pamilya, sa mga emergency at maging sa mga pasyenteng hindi na umuuwi. Pero may isang pangalan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Nangyari iyon ng tag-ulan. Night shift ako. 7:00 ng gabi ang pasok. Pagdating ko sa admitting office, agad akong inendorso ng afternoon shift. May listahan ng mga pasyenteng nasa emergency room na naghihintay pa ng available na kwarto. Karaniwan na yon, may dengue, may pneumonia, may stroke, may aksidente, at isang babae. Ana Maria Foronda, 32 years old. Case, stab wound. Hindi ko yon gaanong pinansin. Halos araw-araw naman may ganong kaso. Tinanggap ko lang yung endorsement at nagsimula na sa duty. Kinabukasan, pagpasok ko ulit, halos lahat ng pangalan sa listahan ay wala na. Yung iba, discharged na. Yung iba, na-admit na sa mga kwarto. Pero isang pangalan ang nananatili, yung babaeng may stab wound. Ana Maria Foronda. Napaisip ako, bakit nandito pa rin to? 3 araw na siyang nasa endorsement namin. 3 araw na rin siyang nasa system. Hindi normal yun, kaya tinawagan ko yung ER. Nurse, nandyan po ba si Ana Maria Foronda, yung female patient na may stab wound? Sandali lang, sir. Sagot niya. Ilang segundo ang lumipas. Teka, sir. Wala naman pong pasyente rito ang pangalan ay Ana Maria Foronda. Napakunot yung noo ko. Paano naging wala? Nasa system eh. Tanong ko. Baka po na-transfer na. Sagot niya. Pero wala ring record na na-transfer dahil nagtataka na ako. Ako na mismo ang bumaba sa ER. Isa-isa kong tinignan ang bawat cubicle, bawat stretcher, bawat hallway. Wala. Wala ron si Ana Maria Foronda. Bumalik ako sa admitting office. Inalis ko yung pangalan niya sa endorsement, in-update ko na rin yung system at ipinagpatuloy ko na yung trabaho ko. Kinabukasan, pag-login ko, nagtaka na naman ako. Nandun na naman. Ana Maria Foronda. Parehong pangalan, parehong edad, parehong case, stab wound. Parang walang nangyari. Pero alam ko sa pagkakatanda ko inalis ko na siya kahapon. Tinawag ko yung IT kasi anong oras na baka out na nila. Buti na lang may sumagot. Pre, baka may bagang system, sabi sa akin ng IT. Pumunta ang IT sa admitting office. Pinakita ko yung monitor. Nandito oh, sabi ko. Pero paglapit niya, biglang nawala yung pangalan. Tinype niya. Walang lumalabas. Ako na yung nag-type. Lumabas ulit. Nakita ko mismo. Pero nang siya ulit yung humawak ng keyboard, wala na naman. Napatingin siya sa akin. Boss, wala talaga. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Ako lang ba talaga ang nakakakita? Hindi na ako nakipagtalo. Baka nga bug lang. Baka may problema lang sa software na ginagamit namin. Kaya hinayaan ko muna. Pinilit ko na lang wag isipin. Kinabukasan, pagpasok ko ulit sa duty. Hindi ko na sana papansinin pero pag open ko ng endorsement, nandun na naman siya. Ana Maria Foronda. Parehong edad, parehong kaso, stab wound. Doon na ako kinabahan. Hindi na ito mukhang system error. Parang may gusto sa aking ipahiwatig. Malapit na akong mag-out ng gabing yon. Habang nagliligpit ako ng mesa, biglang nahulog ang call logbook ng admitting department.
Ito ang logbook kung saan namin isinusulat ang lahat ng tawag na natatanggap ng admitting office. Mula sa ambulansya, ospital o mga kamag-anak na gustong magpa-admit ng pasyente. Pinulot ko iyon. Habang isinasara ko, may isang pahina ang bumukas. 3 araw bago unang lumabas ang pangalan ng system. May isang entry. 11:47 p.m. Request for admission. Patient name, Ana Maria Foronda. Female, multiple stab wounds. Pagkabasa ko ng pangalan, Ana Maria Foronda. Parang tumigil yung mundo ko. Parehong pangalan, parehong spelling. Doon bumalik sa alaala ko. Hindi ko pala siya nakalimutan. Pinilit ko lang siyang ibaon sa isip ko. Gabi na yun. Punong-puno ang ospital. Lahat ng private room, ward, semi-private, pati na yung ER. Halos wala nang mapaglagyan. Bandang 12:00 ng gabi, tumawag ang isang lalaki. Halos hindi na maintindihan ang boses niya sa sobrang pag-iyak. May kasama raw siyang babaeng ilang beses pinagsasaksak. Sinabi niya ang pangalan nito. Ana Maria Foronda po. Tulungan niyo po kami. Malakas pa raw ang tibok ng puso. Humihinga pa. Nagmamakaawa siyang maipasok sa ospital namin. Paulit-ulit kong chinek kung meron ba talagang bakante. Pero wala na talaga. Kahit isang bakanteng cubicle sa ER, wala na talaga. Sinabi ko ang totoo. Pasensya na po. Puno na po talaga ang ospital. Tahimik lang ang kabilang linya. Pagkatapos, biglang nagbago ang tono ng lalaki. Nagsisinungaling ka! Ospital kayo! Trabaho niyong tumanggap ng pasyente! Ipinaliwanag kong wala na talaga kaming maibibigay, pero lalo siyang nagalit. Kapag namatay tong si Ana, kasalanan mo yan. Habang buhay kang dadalawin ng konsensya mo, hindi ka rin patatahimikin. Pumigat ang dibdib ko. Hindi ako nakasagot. Narinig ko na lang ang malakas niyang mura. Bago niya ibinaba ang telepono. Hindi ko na nalaman kung nakahanap pa sila ng ibang ospital o hindi na sila umabot. Kinabukasan, habang nasa admitting office ako, may dumaan na nurse. Bigla siyang huminto. Tumingin sa tabi ko. Sino po yung kasama niyo? Napatingin ako. Wala. Namatla siya. May babae pong nakaupo sa tabi niyo. Nakayuko. Parang basa yung buhok. Hindi na ako lumingon. Hindi ko na kinailangan. Alam ko na kung sino yun. Si Ana Maria Foronda. Ilang araw matapos nun, nag-resign ako. Hindi na ako bumalik sa ospital. Hindi dahil sa multo, kundi dahil sa konsensyang hindi na ako pinapatulog. May mga dati pa rin akong katrabaho ron at minsan, kapag napag-uusapan ng night shift sa admitting office, may ilan pa rin nagsasabing may mga pagkakataon may nakikita silang isang babae tahimik na nakaupo sa tabi ng mesa ng admitting staff. Nakayuko lang, hindi nagsasalita, parang may hinihintay. At kapag may nagtanong kung sino siya, iisa lang ang sagot ng mga matatandang nurse. Huwag mo nang pansinin, matagal na siyang naghihintay dyan sa admitting office. Matagal na siyang naghihintay ng kwarto na hindi na niya kailanman makukuha. Sa mga nagtatrabaho sa ospital, lalo na sa mga night shift, minsan, hindi lahat ng pangalan sa endorsement ay pangalan ng buhay pa.